May tanong sa akin, kaya nga, ibabalandra ko to sa buy and sell ng mismong barangay nyo at ibibigay ko kay Madam Juan de la Cruz na kapitan nyo. May connection kami sa mga bara-barangay once hindi makabayad si client during on due date. Kaya ihanda mo sarili mo. Pwede po silang magkaroon ng koneksyon sa punong barangay. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Tumirada na naman. Di ba? Meron daw silang koneksyon sa mga bara-barangay. No? Tapos, iano ro kayo. Ibabalandra, no, sa buy and sell. Okay, dito sa video natin ngayon, alamin natin kung gaano katotoo itong sinasabi nila na ibabalandra kayo sa buy and sell, po ba? At no, may connection daw po sila sa barangay. Sagutin ho natin. Okay, ayon ho kasi dito sa pinadalang mensahe po, no, na ibabalandra daw po sa buy and sell ng mismong barangay. Okay. Hindi ko kasi alam anong babalandra pero most probably ito yung most common na pinapadala ho kasi sa atin, no, sa email po natin, no, na yun daw pong selfie picture tsaka yung government ID, no, na istambit nyo sa kanila, which is kailangan naman talaga mag-submit doon as documentary requirements, di ba? Kasi requirements nga yun, eh. Kaya lang, ito ho kasi ang ano ko dyan, eh. Kung doon sa buy and sell, no, nung barangay ninyo ipopost, I don't think na magkakaroon ng gano'ng kalaking epekto sa inyo, no? Kasi unang-una ho, ang mga titingin doon, may mga gustong bilhin or ibenta. Di po ba? Tsaka ito ho yan, eh, no? Base ho ito sa experience ko, no? Pagka ho sa probinsya kasi ako, no, naniningil, talaga naman, tatlong barangay pa lang yata o 4 na barangay, no, ang layo. Pag pinagtanong mo, kilala na. Pero pag dito sa Metro Manila, katapat na ho ng bahay, hindi pa kilala, eh. Di po ba? So, I don't think na magiging ganun kalaki yung epekto sa inyo. Pero syempre, kasi nga, iniingatan nyo yung inyong sarili, yung inyong pangalan, di po ba? Nahihiya kayo ngayon. So, yun, normal sa tao yun, eh. No, pero, isa lang ko sasabihin ko sa inyo, ano naman kung makita sa buy and sell? Di po ba? Sino ho sa ngayon na maniniwala dyan? Di ba? Kasi, ito lang ho yan. Lahat naman ho, maski man ho ako, may utang ako, eh. Di po ba? Kaya lang ho, yung mga nahihiraman ho kasi legitimate. Di ba? Hindi sila nanghaharas. Di ba? Tsaka alam nila kasi yung hanap buhay ko maniningil din. So, hindi nila ako gaganunin. Okay? Now, yung sa inyo kasi, unfortunately, ang nahiraman nyo, bugo at abusadong online lending app. So, talagang sisiraan at sisiraan kayo. Ngayon, nandyan na rin hulang kayo. Nakahiram na kayo dyan, nag-pass due na kayo. So, ang gawin nyo po sa kanila is, pagtabi. Pag-ipunan sa kanyang bayaran and lakasan nyo po loob nyo dyan kasi talagang puro bugok talaga yan. Okay? Yun yung sinasabi ko sa inyo lagi na ang walang ibang gustong gawin niya kundi ipahiya kayo. Talagang lahat to gagawin. Yun lang naman ang kayang gawin niya, ipahiya kayo. Tatawagan yung mga nakaw nila sa phone book ninyo, sinasabi nila reference daw o co-maker. Di po ba? Tapos kung sino-sino ang tatawagan para lang ipahiya kayo. Tapos gagawa ng group chat yan, no? Sa social media, ipopost. Papahiya talaga ho kayo. Ngayon, hindi naman ho lahat nakakakilala sa inyo, eh. Di po ba? Ngayon, i-explain nyo lang, nakahiram kayo sa bugo katapusan ng online lending apps. Di po ba? So, I hope they will understand that. Di ba? Kasi lalo ngayon, putok na yan na bugok talaga yung mga yan. Di po ba? So, anuhin nyo lang, kumbaga, isantabi nyo siya, no, yung pananakot sa inyo, at the same time, gawan nyo ng paraan para mabayaran ninyo. Okay po? Pero make sure na pagka kayo nag-bayad, tatabi nyo yung proof of payment para anuman po ang mangyari, meron kayong pangahawakan. Tsaka i-complain nyo, nandyan po sa aking description box, no, yung iMessage, no, para po ma-send nyo yung mga complaint ninyo, tsaka yung attachment ninyo doon sa SEC. Pwede rin kayo mag-complain sa PAOK, no, sa NBI, tsaka sa PNP po. And even sa National Privacy Commission at tsaka po sa DOJ. Po pwede ho kayong mag-file ng complaint doon, no, through online. Now, pero pag yan is na raid, puntahan nyo na.
Tapos dalhin nyo lahat yung proof niyo para madiin. Kasi pag hindi nyo siya pinuntahan, wala akong mangyayari. Madidismiss lang na madidismiss yan. So, mababaliwala po yung pinaghirapan po ng mga nag-asikaso para ma-raid yung mga yan. Okay? So, ito pa ho. Tapos, ibibigay ko doon daw ho sa sa kapitan niyo, 'di ba? Yung yung detalye or whatever man. Kasi ito lang ho 'yan, no. Wag ho kayong matakot na alam nila yung pangalan ng kapitan niyo kasi napakadali na ho yan, ikunin yan eh. Di ho ba? Lahat ho kasi ng mga public officials, no, is naka-public yan. So, isa-search nyo lang ho sa Google yan kung sino kapitan dito sa lugar na to, makikita nyo po. Okay, so wag ho kayong matakot na sasabihin lang may connection. Wala ho connection yung mga bugok na yan. Sus Mariusip, hindi nga ho lumalabas ng opisina yan. Or worse, naka-work from home yung mga bugok na yan. Oh, di ho ba? Kaya nga di ba? Ayaw nila sabihin kung saan sila nag-uopisina, kung saan saan sila namamalagi. Kasi nga ho, wala naman talaga sa opisina yan. Yun ho ang bitter truth kasi kung lang ho kasi submit na documentation yung mga yan para po makakuha ng ng pahintulot makapagpautang sa SEC, yun lang po ang titignan po ng SEC, no? Wala po kasi yan na kumbaga parang bibisitahin yung opisina kung meron man. Wala ho, kalimitan nga ho yung mga yan gumagamit ng yan ng virtual office eh. Totoo po. Kaya yung shout out ko Ka Johnny. Kay Ka Johnny ko kasi nalaman to na halos pare-parehas yung address ng mga bugo katabusadong online lending apps. Bakit? Kasi po virtual office yung ginagamit nila. Okay? Pinapayagan ho kasi yan eh. Yan ho mahirap, no? Siguro isa po yan na dapat na maalis eh. Yung mga virtual office na yan. Kasi pinayagan ho nila na uubra na virtual office muna, no, para mairehistro lang, no, tapos na sila makapaggawa na ng simula na ng kanilang mga documentary requirements, which is hindi tama. Dapat yan meron kang physical na office kasi magpapautang ka eh, di ba? Hindi naman yan yung tawag naman siya online online shop eh, di ba? Kung may online shop ka, yan siguro po pwede yan doon sa address mo sa bahay. Diba? Iyan ho siguro ang unang pagtuunan ng pansin, no, ng ating ang SEC, no, yung maalis yung mga virtual office na yan kasi nasasamantala na eh, no, kasi ang rule dapat niyan, sige mag-register ka using a virtual office. Ngayon pagka nakahanap ka na ng opisina mo, ita-transfer mo na dun sa physical office na yon. Nangyayari ho dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, hindi ganun. Okay? Hindi na nila tinatransfer. Hanggang nung magsimula, yung kanilang negosyo, doon na yun. Hanggang magsara yun. Totoo po yan. So, yung isa yun sa sa dapat ho ma-check ng SEC. No? Para ho, para maalis or mabawasan yung mga hindi tamang pagre-rehistro. No, tsaka dapat yan pinupundahan din po no. Yung sa akin naman lang ito, opinion ko lamang, no. Wala naman kasi ginagawa naman talaga ng SEC ang lahat ng kanilang makakaya para po talaga mapuksa itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Now, balik po tayo. Yung sinasabi nilang may connection daw po sila, no, sa mga barangay. Tapos sabi niya, ihanda mo sarili mo. Ba, talaga naman. Ba't ihanday sarili? Diba? Ulitin ko po, ang nahiram is pera. Dapat may nag-uusapan, pera. Okay? Dapat wala yung, hindi kasama yung ipapahiya mo, diba? Wawalang yain mo. Hindi dapat ganun eh. Diba? Meron nang memorandum. Diba? Yung sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Maliwanag doon na bawal mangharas, bawal magpanggap, bawal mangwalangya, di ba? Tapos dapat pag kokontakin mo yung kliyente doon sa pinaka-convenienteng oras, no? Naglagay nga ho doon hanggang simula 6 o'clock lamang po ng umaga hanggang alas 10 lamang po ng gabi. Yun lang ang kaya nga ho kami, ginagawa namin, we're doing our business during office hours. Office hours po namin is 8 kami magsisimula. Hanggang alas 5. Depende ho sa office hours yan. Dapat ganun kasi.
Ang nangyayari kasi dito sa mga bugok tabusadong online, kahit 10 oras ng gabi. Di ba? Not only that, hindi ho yung kliyente lang ang tatawag, pati yung mga ninakaw nila sa kanilang phone book, di ba? So, ang gusto lamang talaga, ipahiya yung kanilang kliyente, which is mali. Di ba? Kasi kung totoo na sila ay nagninegosyo, hindi nila dapat ginagawa yan. Di ba? Kasi kailangan mo ng mga babalik sa yung mga kliyente. Paano babalik yung mga kliyente ninyo? Kung gaganyan ninyo. Talagang mga bugo kayo di ba? Wala kayong alam sa talaga, sa pagpapautang at saka sa paniningil. Aminin nyo na yan. Di ba? Nilagay lamang kayo, baka mamaya, nadampot lang kayo sa ewan ko sa inyo. Wala kayong training, di ba? Kulang kayo sa aruga, mga hinayupa kayo. Tapos may nakalagay ba? Kaya ihanda mo sarili mo, di ba? Tama ba yun? Sabihin mo, pinagbabantaan mo kagad tingnan mo sinasabi may connection sa barangay. Maliwanag po sa Supreme Court Administrative Circular 14-93. Hindi na sila tatangkiligin. Diba? Sa barangay kasi nga po sila ay juridical entity. Diba? Kumbaga sila po ay organisasyon, business. May kakayanan silang magdemanda. Ang tinatangkilik lamang po sa barangay is yung tao sa tao at sila ay residente ng munisipalidad na yan. Diba, napakalinaw? Hindi ba kayo talaga marunong umintindi? Mga bugo kayo? Mario Jose po. Yan ang mahirap sa inyo Diba? Meron namang mga tawag ito, batas na nakalatag. Basahin nyo, alamin nyo. Hindi yung tiro lang kayo ng tira. Wala kayo talagang mga alam mga bugo kayo diba? Doon mo sa nagpadala nung katanungan na to, wala akong ibang sasabihin sa inyo, kundi paglaanan nyo po ng pondo. Diba? Kung may hanap buhay ho kayo, pag-ipunan nyo siya, tapos tsaka nyo siya bayaran. Gaya sinabi ko kanina, itabi nyo po yung proof of payment ninyo para kung ano man po, ang gawin po nila, may patunay kayo. Nakapagbayad na po kayo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity nito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.